Kakudkud! Welcome back to my channel and this is your Kuya Kudkud. For today's video, mag-reaction tayo kakudkud, which is igugol nga natin ang pagkakaroon ng reaction sa mga nakaka-inspired na mga videos and mga vloggers kung saan isa naman natin silang mga ina-idol at bibigyan natin ng reaction for today ang isang vlogger na kung saan ito'y bata pa nga, walang iba kundi si Girly Mindset and Family na dumaan ka sa aking timeline, no? Sa aking Facebook, na-inspired ako sa iyong mga inspirational na mga mensahe para sa mga OFW at sa mga taong gustong magkaroon ng idea and gustong magkaroon ng negosyo. Kung paano nga ba, panoorin natin ang kanyang video. Kaya ang atong goal diha, karong tuiga, kasugod na nag-negosyo. Imagine, nakay na pulo ka tao, kabaligyaon ni mong barbecue, kapitalan mo, yung buhatag sa imong nagtuan rin ang kadlaw. Sa isa kadlaw, nakay 2,000. Sa isa ka bulan, nakay 60,000. Tama. Matsiyong padsi, ugma na. Ugma na ang araw. Ugma puhon. Ugma meaning sinabi niya bukas. Again, nalang ko'y gamay tips para sa inyo mga mansipad no? Ayaw, huruta ang kwarta ninyo karon. Paganda, naggamay Huwag lang. niyo daw ubusin Kaya ang goal nato pera sa na meron kayo 2024 na ay ngayon. mabili ang atong bulsa. Makasugod tag negosyo sa 2024. Dili na importante maghanda kag dako diha. Maghanda kag daghan. Kay tanang tao maghanda na sa 31. Kinsa may upakan na, di ba? Kamura pamilya. Sakto. Hindi na daw mahalagang magkaroon ka ng malaking handa ngayong bagong taon dahil lahat naman ng pamilya at lahat ng mga kamag-anak mo ay magkakaroon din silang handa, mayroon silang sariling handa. Bakit pa nga ba magkaroon ka ng handa ng malaki kung lahat naman ay maghahanda? Tama nga naman. Kinsa may upakan na, di ba? Kamura pamilya. Kanang tama lang. Kanang dili mga palos ba? Kaya nga no, wala ti kagagubungan ha, pero muhatag kog idea. Nga ang goal nato, makasugod tag negosyo sa sunod tuig, di na to ihurog karon. Ayun na kayo dagana nag prutas sa imong namista. Bisan pag 24 ka prutas ang imong ibutang diya, lingin-lingin. Hindi ka mo liho, dili gyud mausab ang atong kinabuhi sa sunod tuig. Maunang pag-andam tagamay ang goal nato. Kahit pa man daw, punuin mo ng handa ang iyong lamesa. Sangkaterbang mga lingin-lingin o yung mga bilog-bilog na prutas sinasabi niya, kung hindi ka naman kikilos sa susunod na taon para magkaroon ka ng bagong buhay, ay wala ding kwenta ang inyong handa. Makatukod ang business. Labi na sa mga OFW karon nga tuas pila na katuig nilabay na di nila kauban ang ilang pamilya sa panahon sa New Year. Ako saludo ko tanan OFW. Pero mas lami ang feelings kung panahon sa mga naay okasyon kauban nato ang atong pamilya. Lami ang feelings nga mugasto kag kwarta kauban ang imong anak. Lami ang feelings nga nagdako ang atong anak ay inyo day. Kauban sa imong anak. Kami ang feeling nga kauban ninyo ang inyong anak nga nagdako. Dagag nag-ingon nga wala kwarta sa Pilipinas. Ayaw tuo. Nara ng kwarta sa Pilipinas. Mabitaw ng mga insik na adari nag Tama. Sabi niya, mas masarap sa feeling sa pakiramdam kung lalaki ang inyong mga anak na kasama mo mga sila. insik na adari nag-negosyo. Mga Mumbai, dre nagpa-5-6. Kaya na ay kwarta sa Pilipinas. Pangitaon ko na to. Karon, naman ka sa abroad. Ang advice niya, ayaw purutag padala, pagtigom og igma. Ang tawag na sakripisyo ba? Advice na kakudkud, no bata pa nga to si Mindset Girl eh. Pero magaling siya, ang galing na talaga mag-advise. Ang galing niyang ng mindset niya. Mga OFW, huwag ipadala lahat ang sweldo. Magkaroon at magtira para sa sarili. Ang sinasabi niya dito is, yung magtira ka, mag-ipon. Tumabi, itabi ang ibang kapiranggot ng singsweldo para sa
negosyo. Mindset nga daw, negosyo. Kung hindi ka magtabi o mag-ipon ng kahit sang piranggot, 1,000, 500, para daw makapag-umpisa ng negosyo. Mindset nga talaga. Bahala mong luod sila. Gamay rin mong gipadala. Pero pag makatigom na ka, magtukod tag negosyo, bawi tanan sa sakripisyo. Unang matag mo sa ilaha, oras. Kaduha, anong gusto nila? Pero hitabo lang na siya. Pag naanatay kwarta, pag naanatay negosyo, makanegosyo lang ka, tungod kay nagtipid ka, tungod kay nag-ipon ka, tungod kay nagsakripisyo. Ang galing kakudkod, bata pa si mindset, girly mindset. Pero alam na niya kung paano bigyan ng halaga ng oras ang iyong pamilya. Ang mga OFW, naipasok din niya sa isip niya na talagang namang nagsakripisyo ang mga OFW na magtrabaho abroad para sa pamilya. Ngunit wala ng oras. Wala ka ng oras para sa inyong pamilya. Kaya ang sabi niya, mag-ipon, magsakripisyo para magkaroon ka ng sariling negosyo pag uwi ng Pinas, ay mabawi ang oras na hinahanap, ang oras na kinakailangan mo, ang oras na para sa iyong pamilya. Maibigay mo, kaya dapat ay magsikripisyo, magtabi ng pera at huwag ipadala lahat ng pera sa pamilya. Willie mindset, masimulong ko sa kong negosyo. Magsi, ayaw kahadlok, musuway, ayaw kahadlok, nga mawad ang kagkwarta, tungod kay nagnegosyo ka. Kaya ang kwarta, kung mawala, ukira na. Mga Lud, sabi niya, wag na wag daw, hindi naman wag na wag kang matakot malugi. Wag kang matakot na mawala ang pera mo. Dahil ito naman ay isang negosyo eh. Kumbaga, talagang buwis buhay mong subukan kung magnegosyo ka. Talagang ando na yan sa mga mindset natin na malugi. Pero huwag kang matakot na subukan ang pagninegosyo at sumubok ka sa isang negosyong garantisado at alam mong kikita at tutubo ka. Pero kung ang oras na ganing wala sa ato una na lisod, di naman ako balik pa. O bito na, kailangan na to, sakripisyo ka ron. Saan lang sakripisyo? Ang tusa lang sa nga gamay ang imong mapadala dahil sa Pilipinas. Pero pag abot sa panahon nga makanegosyo na ka, makahatag na ka sa ilang mga gusto, basta mulambo na imong negosyo. Makahatag na ka sa ilang oras pirmi sa imong pamilya, basta mulambo na imong negosyo. Kung utangan mo na karon. Sakripisyo. Paulit-ulit na talagang binabanggit ang sakripisyo. Magpadala ka, sakto lang. Magpadala ka, hindi naman lahat masasabi nating kailangan ipadala mo lahat. Lahat naman ng depende naman yun sa mga problema at sistema at pangangailangan ng pamilya natin, di ba? Guys, good. May mga pamilyang may mga ibang binabayaran, may pamilyang merong kinakargadang mga pamilya na nasa bahay nyo at mga kinakargadang pinapaaral, kaya hindi rin talaga natin masabing magtipid o tipirin mo ang pagpadala mo sa iyong pamilya kasi depende rin sa isang pamilya. Pero ang sinasabi nito ay paulit-ulit ng sinasabi na magsakripisyo at bigyan mo ng oras na mag-ipon, magtabi ng pera para makapag-umpisa ka ng pangnegosyo sa susunod o ngayong taong 2024. Sakripisyo. Punta no sa mga amigo na akong OFW, masolusyonan nimo ang imong problema karon. Nga moabot ang panahon, magpurgod na ka sa Pilipinas. Ug tarang nasa Pilipinas karon, utok. Hinagmay lang yun, antos lang yun ta. Ang importante, na ako'y pang kapital. Kaya ang atong goal diha, karong tuiga, kasugod na tag negosyo. Kaya para sunod tuig, dili na ta magsigingon og wakoy kwarta. Kaya gisolusyonan naman nato, karon pa lang. Pwede ta magsugod og negosyo, bisag 1,000, 2,000, 3,000. Imagine, nakay napulo ka tawo, kabaligyaon nimo barbecue, kapitalan nimo, nya muhatag sa imong tag 200 ang adlaw. Sa isa ka adlaw na kay 2,000. Sa isa ka bulan na kay 60,000. Kwarta. Ayaw sayangi ang kwarta. Ako, sugot ra ko maglawoy ni. Akong ingnon ako ang akong papa. Basta ang importante, makanegosyo ta. Importante talaga sa kanya o paulit-ulit na sinasabing magsakripisyo. Sa mga OFW, ang kanyang mensahe,
magtipid at utak. Mindset girl, from girly mindset, utak ang ginagamit. Dapat daw, hindi puso. Kaya naman nga tayo nag-OFW ay para makapag-ipon, kaya mag-ipon at magtabi. Kaya i-goal ng mga OFW, ng mga tulad ko, na magkaroon ng investment, hindi man investment, negosyo. Magkaroon tayo ng sariling negosyo at investment para pag tayo umuwi ng Pinas, magkapag for good, nang hindi tayo magtiis dito at kargada ng pagod kapag tayo ay isang OFW. Sikapin din nating i-goal na tayo ay magkaroon ng time sa pamilya, magkaroon tayo ng time at maisip natin na one day, 1 year ay makaranas tayo ng hayahay na buhay. Kaya sabi niya dito, kay girly mindset, utak at sakripisyo, utak, sakripisyo talaga. Hangalo na nato ng butang nga di makatabang sa ato Anang sigtambay, sighigda, sigtulog. Kung unsay mong gibuhat nga di makatabang pag-asinso, tanggalon nato na. Basta mao lang to mga matsi ug padsi. Tama. Unta sa akong mga amigang OFW, sunod tuig kauban na nimo pirmi ang imong pamilya. Sa mga naa sa Pilipinas karon, lalaki, babae, bata, ulitaw, dalaga, sunod tuig negosyante na ta. Gamitan nato ng mindset. Dahil ng panahon ron, kaya nato ni mga bata. Ipakita nato sa atong ginikanan. Nga bisaging anir atong edad, kaya na nato matukod og negosyo. Kaya na nato manginabuhi. Tanang impormasyon na gusto nato karon naa na sa YouTube. O lang to mga madsi ug padse. Well said kay girly mindset, no? Napaka-mindset setting ng kanyang utak. Bata pa to kakudkod. Bata pa siya, guys, no? Pero talagang ang kanyang utak ay pangmatanda na. Talagang nakaka-inspired ang kanyang mga mensahe para sa mga tulad kong OFW at sa mga tulad nating tao lahat na nasa Pilipinas. I-goal nating magtabi para sa sarili. Sikapin nating magsikripisyo muna tayo na kahit tiis-tiis lang muna, magpadala tayo ng kakaunti, magpadala tayo ng sapat lamang at isipin din ng mga tao sa Pilipinas, so sa mga nasa Pilipinas na kailangan din natin magtipid at magtabi para sa sarili at sa mga mahal nilang nag-OFW na siyempre kailangan nilang bigyan ng kanilang sarili na mag-ipon para sa lahat. Out mag-success mo sa sunod tuig. Apil ko, kitang tanan. Happy New Year! Kakan ako sa inyo kay wabi handa. Kaya ang atong goal diha, karong tuiga, kasugod. Yun lang, guys, kakudkod. Sana ma-inspired at ma-inspired kayo. Ma-inspired din ako sa kanya mga mensahe para sa ating lahat. Na-inspired din ba kayo, kakudkod? Guys, kung ganun po ay nawa tayong lahat masaya ngayong New Year at lahat nawa ay magkaroon ng ipon at makapag for good next year at magkaroon ng time para sa mga mahal sa buhay natin sa Pilipinas. Maraming salamat and thank you for watching. Even if it's fake, pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if